Magandang buhay sa lahat mga kawaw. Ngayon po ay pag-usapan natin itong Honda XRM motard. Kapapalit ko lang, nakadadagdag ko lang nito accessory kahapon. Hahanapan ko pa ng angle kung paano ko maikabit yung kabila dito. Hindi ko pa naiikabit. So share ko lang po ito, hindi tayo nagyayabang kundi natutuwa tayo ibahagi yung at sagutin yung tanong bakit wala daw mabili nito. So parang naging limited edition na siya, pero hindi naman, limited supply lang. Ginamit ko lang yung limited edition kasi mahirap na makahanap ng supply nito. Hindi ko alam kung bakit, kasi nga parang alam ko ay dahil maganda yung kanyang feature ay marami po ang bumibili. Yung sa decals pa lang maaakit ka dahil bago. Merong isang may decals na walang brown lang ganito. Itong may decals na ganitong motard, ito po yung motard model 2024, nabili ko noong December 27. So pinili natin dahil nanawa na tayo sa rayos. Nakakatakot pagka ibubulkanize, lagapakan at mababali. Ito hindi mababali pagka ibubulkanize. Mags po siya at hindi po siya tawag dito yung tubeless. Tube po yan, kaya gusto ko sa pang area. Wala kasing magbubulkanize ng forma niyang looks. Tapos yung looks niya kita naging bilis ay nilagyan ko pa. Wala kang mabibili na meron nito. Yung isa yung DSX DSX Honda XRM DSX. Ginawang parang enduro. Sayang kung meron na itong isa. Mamaya bibili ako ng Bolt para magporma siyang mas maporma siya kung ganito yung kulay. So wala ka na halos mabili nito. For DSX ang mabibili mo. Ito ay nabili ko ng 78,000. Mayroon pang nanawan tayo sa hulugan, kaya sinikap natin makapundar for the glory of God. Ayan. Tingnan nyo, pati meron siyang mat guard. Ito yung mga hinanap ko, kaya ito yung binili ko. Tapos para na siyang enduro. Digital na din po siya. Itong digital po yan, fully digital. So, mahirap din namang mawala ng kilometrahe sa biyahe. So tingnan nyo yung kadena niya, may colored yung ilan sa mga features na nakaka dyan. Ang safety niya ay ang kanyang preno ay tawag dito disc brake, unat huli. So nanawa na din ako doon sa meron ditong signal light, dahil pagka nabaligtad lagi na makalimitan din may iwasan sometimes basag ng basag. Ito nakatago, so bago mo yun mabasag medyo ang looks niya, ang ganda ng loob niya, may lagay ng yung may U-box siya. Yun ang kagandahan niya, kaya nagiging siya tawag dito parang out of stock. At yan nga, naging limited edition na. Tubeless po yung niya, ang kanyang tawag dito disc brake. Ang ganda pa ng isang click lang dahil isang click yung parang conditioning, tapos buksan mo, andar na siya. Push button din po siya, kaya yan mga hinahanap ng mga buyer ngayon. Kaya dito lagyan mo lang siya lagyan ko pa siya dito. Mamaya sundan lang yung video, magkakabit po ako ng crash guard kung paano i-install yung crash guard. At marami tayong gagawin ditong tawag dito modification na po pwede na makagaganda sa kanya. So ito hindi ko napapalitan, ito lang nilagyan ko. Tingnan nyo naman ng looks, ang ganda talaga niya sa side at sa parang enduro yung hinanap ko. Although mababa din lang ang clearance niya dahil lang scooter lang yan. So ang ganda pa rin niya, nakaka-inlove yung lagyan ko siya dito ng carrier yun, para may extra tools at mga lagayan ng kapote. Nilabas ko na kahapon, gagamitin ko bukas. 1 month lang ay meron na daw plaka. So kukunin ko sa Calapan City. So ito po mga kawaw ay kaya nasabi kong parang limited edition. Binili ko pa po ito sa Calapan City. Ang layo nun. Natakot ako, kala ko hindi pwede travel yung bago. Pwede pala, na 2 days. So ang ginawa nung kasa dito, yung Honda Summit Superbikes Victoria, ay kinuha yung stock nila sa Calapan. And then kaya ako ginawa po itong vlog, hindi tayo nagyayabang, for the glory of God. May nag-comment, wala daw silang mabilis sa Pangasinan. So
So pwede nyo siguro i-comment sa website o sa Facebook page ang Honda bakit wala silang supply nito. Ito lang naman decals ang nag-difference pero napakatindi ng epekto niya sa gabi kasi kahit ano yan magre-reflect po yan, kitang kita po yan sa gabi. Maganda yan sa gabi, kaya kung bibili din lang kayo pwede yung ganyan na kung gusto nyo lang. Pero yung pambundok daw ay yung Rayos ang maganda, pero ako gusto ko talagang mag-venture sa bago. Yung iba ay hindi kasi disc brake yung huli nun yung iba dito disc brake na hirap mag-adjust lagi ng ng preno. Ito isang tapak mo lang ay kagat na. Ito naman ay isang pisel mo lang tatalab na dahil disc brake nga po siya. So yun lang, share ko lang po sa inyo, hindi tayo nagyayabang. At kung gusto nyo, super tipid po, kaya ito yung naging limited edition. 62 kilometers, sabi ko nga kung sa alaman na review nung iba ay 60 kilometers na lang per liter. Yun ang number 1 hinahanap ng mga tao ngayon, makatipid. Convenient, ang daling i-parking kasi ang liit. Nanawa kasi po ako doon sa malaki. Pag parking, ang hirap, ang bigat. Pag nababaha, ang bigat. Ito 108 lang yata ang kilo nito. Kayang-kayang iwalwalan, isakay sa bangka o sa mga baha. Palaban siya off-road. Papalitan ko lang siya ng dual sport. Pwede na siya sa rough road, pwede na siya sa off-road, pwede na siya sa ating pong highway. Paalam and God bless. Naway minatutunan po tayo. To God be the glory. Please support all Filipino vloggers. Pakita natin sa mundo nagkakaisa po ang lahing Pilipino. Paalam and God bless.